Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Bagyong Uwan magdamag tinawid ang Luzon. Sa paglabas nito sa kalupaan ng bansa, matinding pinsala ang tumambad. 2 naiulat na nasawi. Oh no! Mga kalsada at ilang pantalan, napinsala rin ng bagyo o storm surge. Ilang lugar, walang supply ng kuryente dahil sa mga bumagsak na poste. Sa gitna ng sakuna, tuloy pa rin ang diwa ng bayanihan. Ang mga pinakasariwang balita tungkol sa mga tinamaan ng Bagyong Uwan, tutukan live. Nakabantay po ang GMA Integrated News sa latest tungkol sa Bagyong Uwan na nanalasa sa malaking bahagi ng Luzon. Mula rito sa Tagudin, Ilocos Sur, ihahatid ko ang pinakasariwang balita sa epekto ng Bagyong Uwan. At live nga tayo dito sa dalampasigan ng Barangay Libtong, dito sa dito sa Tagudin, Ilocos Sur. At makikita dito sa aking likuran na malakas pa rin yung hampas ng alon sa dalampasigan habang papalayo itong Bagyong Uwan na ngayon ay nasa West Philippine Sea na. Bagamat sa bahagi ng La Union at Pangasinan, lumabas itong bagyo, malakas na bugso ng hangin pa rin ang naranasan natin dito sa Ilocos Sur. Panaka-naka din ang ulan pero sa kabutihang palad, hindi ito yung malakas na buhos na pinangambahan ng mga lokal na opisyal dito. Sa aming pag-iikot kagabi, kaunti lang ang mga sasakyan sa kalsada. Sa kasagsagan ng malakas na hangin, makikita ang mga nagliparang yero sa kalsada. Agad namang kumilos sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard at PNP para magsagawa ng clearing operations para agad matanggal ang mga nagbagsakang puno sa kalsada. Ilang beses ding nawalan ng kuryente dito sa probinsya sa kasagsagan ng bagyo pero agad din namang naibalik ang stable na supply ng kuryente. Ayon sa PDRRMO ng Ilocos Sur, umabot sa 1,894 families o 5,557 na katao ang nag-evacuate at nagpalipas ng gabi sa mga evacuation center. Marami sa kanila ay nakabalik na sa kanilang tahanan ngayong umaga. 2 ang naiulat na nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Uwan. Ayon sa Office of Civil Defense, nalunod ang isa sa mga biktima na taga Viga, Catanduanes. Nadaga na naman ng gumuhong estruktura ang isa pa na residente ng Catbalogan, Samar. Sa datos po naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 2 ang naiulat na sugatan. Walang naiulat na nawawala. Mahigit 800,000 kababayan po natin ang nasalanta ng Bagyong Uwan. Pinakamarami sa Bicol Region kung saan mahigit 600,000 ang apektado. Humina na bilang typhoon ang Bagyong Uwan matapos tawirin ang Northern Luzon. Kaninang madaling araw nang lumabas sa landmass ng Luzon ang nasabing bagyo. Pasado alas 9 kagabi nang maglandfall ang bagyo sa Dinalungan, Aurora bilang super typhoon. Huling namataan ng Pag-asa ang Bagyong Uwan, 135 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 130 kilometers per hour at mamayang gabi po o madaling araw bukas posibleng nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Sa ngayon, magpapaulan pa rin po ang bagyo sa Luzon at Visayas. Mas makakaasa sa maayos na panahon ang mga taga Mindanao pero posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Bago pa man nalalasa ang Bagyong Uwan, nagdeklara ng 1 taon na state of national calamity si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pinsala ng nagdaang Bagyong Tino. Sa ilalim po ng Proclamation Number 1077 na pinirmahan noong November 5, pabibilisin ang rehabilitasyon at pagbibigay ng tulong sa mga nasalantang lugar. Gayon din ang agarang pagpapatupad ng price ceiling at pagbabawal ng hoarding sa mga pangunahing pangangailangan. Tatagal ng 1 taon ang state of national calamity, maliban na lang kung babawiin ito ng mas maaga ng Pangulo. Para naman sa Bagyong Uwan, sinabi ng Pangulo na naka-full alert ang gobyerno para makaresponde agad sa mga apektado.
Biglang humampas ng malakas na alon ang mga residenteng yan sa tabing dagat sa Dipakulaw, Aurora. 20 senior citizen ang muntik ng tangayin ng tubig. Nangyari po yan bago mag-landfall ang Super Typhoon Uwan. Ayon sa uploader, nasagip ang 2 senior citizen sa tulong ng mga kapitbahay. Kwento niya, kabilang sila sa mga lumikas. Bumalik lamang daw sila sa kanilang mga bahay dahil may kukunin pang mga gamit. Sa Baler naman, malalaking alon ang namataan sa tabing dagat dahil sa epekto ng bagyong Uwan. Nakataas pa rin po ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang lugar sa Aurora. Pinaalerto pa rin ang ilang nating mga kapuso sa banta po ng daluyong o yung storm surge dulot ng bagyong Uwan. Mahigit 3 metro ang taas ng tubig dagat. Ang posibleng rumagasa sa ilang coastal areas ng Batanes, Cagayan, Ilocos Provinces, La Union at Pangasinan. 2.1 hanggang 3 meters naman sa ilang panig ng Antique, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Quezon Province. Posible pong 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong sa ilang coastal areas ng Aklan, Bulacan, Calabarzon, Mimaropa at ng Metro Manila. Paalala po ng Pag-asa, lumayo sa dalampasigan at lumikas sa matataas na lugar. Bukod po sa bahang dala ng bagyong Uwan sa Navotas, sinabayan pa ho ito ng high tide na nagpahirap lalo sa mga motorista at residente. Bukod po sa mga basura, may ilang patay na hayop din pong lumutang sa baha. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Hindi nakatulog ng mahimbing ang maraming residente sa Barangay Bagong Bayan North sa Navotas, gaya ni Nanay Antonia. Nakayapak na niyang sinuong ang baha para lumikas kasama ang kanyang asawa at 8 taong gulang nilang anak na kailangan nilang isugod sa ospital. Di bali, nag-iirap kami basta wala lang sakit ko eh. Nakaraan pong bagyo ganito rin po, sinugod ko siya. Kanina naman nagsusuka siya. Kaya parang naalarma na rin ako, bumaba na kami. Ay sabay naman patay yung kuryente. Kaya nangangapa kami sa daan. Magdamagan ang pagtaas ng baha sa C4 Road sa Navotas. Nagdilim pa sa kalsada nang mawalan ng kuryente sa buong lungsod bandang 12:00 ng hating gabi. Sabi ng DRRMO ng lungsod, sinabayan kasi ng high tide ang pabugso-bugsong buhos ng ulan na dala ng bagyong Uwan. Ayon sa Navoteño Emergency Team, bumigay rin ang dike na humaharang sa ilog sa Barangay Bagong Bayan South. As of 12:40 a.m. kanina, mahigit 1,000 pamilya o halos 6,000 individual na ang lumikas sa buong lungsod. Nagising ako, pasok na yung tubig sa bahay ko. Ginawa ko, kinuha ko na itong aso at itong tricycle para panganaboy ko. Pinabayaan ko na yun gamit lang yun. Mahal kayo panganaboy at itong hayop. Pero may ilang residente na nanatili pa rin sa kanilang mga bahay para isalba ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Nakalikas na ho kami. Inano lang po namin, kaming mga lalaki, inano lang po namin yung pwedeng may salba. Hindi nyo maususukat yung perwisyon na ito. Siyempre, sawa na. Kaso hindi natin maalis, dito na kami nakatira Kasabay ng pagtaas ng baha, kinailangan na rin i-rescue ang ilang na-stranded na residente. Nagsilutangan din ng basura, pati patay na daga. Naging hamon sa maraming motorista ang pagtawid sa bahang umabot ng hanggang dibdib. Hindi na naglakas loob ang ilan, lalo na't maraming sasakyan ang tumirik sa gitna ng kalsada. Kala ko baba lang May pasok ako na bukas, hindi kami pwedeng hindi pumasok Gawa ng rain or shine kami. Waterproof ba kumbaga? Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 170 munisipalidad at syudad sa bansang naapektuhan ang supply ng kuryente dahil sa bagyong Uwan. Ayon sa NDRRMC, 15 pa lang sa mga ito ang naisasaayos. Karamihan sa 155 na problema pa rin ang supply ng kuryente ay nasa Calabarzon at Bicol Region. Sa pinakahuling tala ng Meralco, abot sa 270,000 na customers nila ang apektado ng power interruption. Karamihan ay nasa Laguna, Cavite, Metro Manila at Rizal. At ang iba pa ay sa Batangas, Bulacan at Quezon Province. 24/7 naman ang Meralco sa pagsasaayos ng mga nasirang linya. Samantala, ayon sa NDRRMC, apektado pa rin ang supply ng tubig sa 9 na bayan at syudad sa Calabarzon at 4 sa Bicol Region.
Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa GMA Regional TV. Marami pa rin pong residente sa Samar ang nananatili sa evacuation centers kasunod ho ng pananalasa ng bagyong Uwan. Cecil, anong latest sa inyo dyan? Connie, problema ngayon ng maraming evacuees kung saan sila uuwi dahil nasira ng bagyong Uwan ang kanilang mga bahay. May ulat on the spot si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico? Cecil, nanatili pa dito sa evacuation center sa Catbalogan City sa Samar ang ilang mga residenteng nasiraan ng bahay dahil sa paghampas ng malalaking alon dala ni bagyong Uwan. Pangalawang gabi na kagabi, nanunuluyan ang ilang residente sa evacuation site sa Samar National School. Nakauwi na ang iba sa kanila matapos humupa ang bagyo. Pero ang mga natitira, mga wala nang uuwian pa. Sila yung mga nasiraan ng bahay sa tabing dagat malapit sa pier. Dahil sa malalakas na hampas ng alon, na wash out ang kanilang mga bahay. Isa sa kanila, si Aling Rebecca, na mahigit sa 30 taon nang nakatira sa nasabing lugar. Wala siyang naisalba dahil lumikas sila nang bumayo ang bagyo. Ayon kay Catbalogan City Mayor Dexter Uy, nakaapekto ang high tide na sinabayan ng malakas at walang hintong ulan kaya nasira ang mga bahay sa tabing dagat. May isang nasawi matapos madaganan ng nawasak niyang bahay. Ramdam din ang Super Typhoon Uwan sa lungsod ng Calbayog dito pa rin sa Samar. Nagsimulang naranasan ang malakas na ulan at hangin madaling araw kahapon na nagtuloy-tuloy hanggang tanghali. Bunsod nito, nakaranas ng pagbaha ang 3 barangay at nawalan din sila ng supply ng kuryente. Sa ngayon ay kinoconsolidate pa ng Office of Civil Defense Region 8 ang kabuang danyos at mga reported incidents dito sa buong Eastern Visayas, epekto ng bagyong Uwan. Cecil? Maraming salamat, Nico Sereno. Samantala, hindi pa rin nakakabangon sa pinsala ng nagdaang bagyong Tino ang maraming taga Cebu. Kabilang sa kanila si Bernardino Son na namatayan ng 5 anak habang pinaghahanap pa ang kanyang bunsong anak. Kasama sa kanyang pinaglalamayan ang dating asawa, 2 apo, hipag at pamangkin na nasawi rin sa malawakang pagbaha sa Barangay Bakayan. Kwento ng mga rescuer, isa sa kanyang anak ang 3 oras na humawak sa puno ng akasya. Sinubukan pa siyang iligtas at hinagisa ng lubid pero hindi ito umabot hanggang sa matumba ang puno na kinakapitan niya. Ayon sa kanya, 2 beses niyang binalikan ang pamilya para hikayating lumikas pero hindi umano siya pinakinggan. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Cebu City, 31 na ang naitalang nasuwi at 7 pa ang pinaghahanap na mga nawawala dahil sa bahang dulot ng bagyong Tino. Live pa rin po tayo dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Ngayong umaga, binilikan natin ang bahay ng isang residenteng nataunan nating kahapon na nag-evacuate bago pa tumating ang bagyong Uwan at kanina nakita nating naglilinis na sila ng mga kalat sa kanilang bakuran. Bagamat kahapon, sinabi ng padre de pamilya na susunod siya sa evacuation center, pinili na raw niyang manatili rito kagabi para bantayan ang kanyang bahay. Malapit lang sa pampang ng Barangay Libtong dito sa Tagudin ang bahay ni Dexter kaya pinili nilang papuntahin sa evacuation center ang mga bata at kababaihan kahapon. Buo naman daw ang kanyang bahay at nakaligtas sa anyay malaipo-ipong hangin dito kagabi. Pasalamat na lang daw siya na ligtas ang kanyang buong pamilya. Narito ang pahayag ni Dexter. Binantayan ko binantayan po namin kasi nililipad na yung mga yero. Kaya dinoble-doble na namin po yung mga tali. Mga alas 11, nagsimula na yung malakas na hangin po sir. Tapos hanggang alas 12 na yun. Walang tumigil nung madaling araw na sir. Sugatan ng isang lalaki matapos hold upin, tutukan at pukpukin pa ng baril sa Binangonan, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pauwi na raw sana si AA, di niya tunay na pangalan, mula sa trabaho pasado 1:00 ng madaling araw nitong Huwebes, nang bigla raw siyang hold upin ng isang lalaki sa eskinitang ilang metro na lang ang layo sa kanilang bahay sa Barangay Kalumpang, Binangonan, Rizal. After niya po akong sinabihan ng hold up to, doon na po niya ako start na tinutukan ng baril 4 times po. And then doon niya na po ako nahawakan sa arms. Then tinulak doon sa may wall. Nung pagkabagsak ko, doon na po niya ako inano ng baril sa ulo.
tinuktukan ng baril. 3 times po. Sinubukan daw niyang manlaban at naitapon pa ang mga gamit kabilang ang isang eco bag na nooy naglalaman ng perang aabot sa 400,000 piso. Sa lakas ng pagkakapukpok ng baril, dumugo ang bahagi ng kanyang ulo. Nagtamo rin siya ng mga sugat sa may siko at paa. Ayon sa biktima, ilang segundo pa siyang nawala ng malay. At nang magising siya, nakita niya raw ng malapitan ng mukha ng sospek. Gayun din ang kasama nitong naghihintay sa kanilang sasakyan. Doon ko po naaninag yung mukha niya na may balbas, na maliit lang siya, naka-short. And then, a black na shirt na may print po. Nasiko ko siya, then doon na po ako nakatakbo. Then doon na po sila pumiswat paalis, nakasasakyan. Sa kuha ng ilang CCTV, kita ang pagtahak ng getaway car ng mga sospek sa kahabaan ng Cableway Road sa Barangay Kalumpang. Ang color po is maroon or orange. Doon lang po nag-range yung nakita ko kasi lumang sasakyan po siya. And then may mags, tapos medyo yellow yung light nung sasakyan. Una pong nag-report yung biktima ay sa PNP po. Tapos nag-report na rin po yung mga magulang ng biktima sa aming barangay. Dinescribe naman po ng biktima yung hitsura ng suspect. Ayon sa barangay, posibleng dayo ang mga sospek sa insidente. Patuloy ang investigasyon at pagtunto ng pulisya sa mga sospek. Monday latest mga mare at pare. Buhay na buhay ang diwa ng bayanihan sa gitna ng iniwang pinsala ng bagyong Uwan sa bansa. Kasama ang NCR Command ng Armed Forces of the Philippines, pinangunahan din na Sparkle Artists, Kaloy Tingkungko at Kim Perez ang repacking ng relief goods sa GMA Kapuso Foundation warehouse. Chika ni Kim, ito raw ang kanyang little way para makatulong sa ating mga sinalantang kababayan. Ipadadala ang mga relief goods sa Aurora, Cagayan, Samar at sa iba pang lubos na naapektuhan ng bagyong Uwan. At update na po tayo sa relief distribution ng GMA Kapuso Foundation para sa mga naapektuhan ng bagyong Uwan. Kausapin po natin si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali, Ms. Ricky. Ma'am Ricky, makikikamusta lamang ho kami sa inyo pong isinasagawang pagtulong sa iba't ibang lugar po ng mga nasalanta. Asan ho ba ngayon ang atin pong mga team ng Kapuso Foundation? Magandang hapon sa lahat. Report lang ako, naka-pre-position ng GMA Kapuso Foundation. Ang problema, merong mga lugar na hindi namin maipasok or hindi namin mapasukan right now kasi blocked pa yung road. Ang GMA KF on the way na sa Aurora. Ang problema, Connie, hindi pa cleared yung daan papunta dyan sa 3 affected na municipalities. Tapos, ganun din ang sitwasyon sa Cam Norte. Dahil meron din tayong naka-standby doon, hindi rin makapasok. Tapos, yung atin naman na team na nasa Cagayan, waiting din kami. Kasi ang lakas daw ng hangin doon. At saka, hindi masabayan sa distribution. Kasi syempre, safety first, Yes. So, etong Dinalungan, Dipakulaw, at saka Dinggalan sa Aurora, yung Dinalungan is kung saan nag-landfall. So talagang nag-dispatch tayo ng team dyan na may dala-dala ng relief goods kasi alam talaga namin na puruhan talaga at kailangan nila ng provisions. Yun nga lang, hindi kami makalusot. So may ganyan ding sitwasyon kasi nagdala ang unang hirit din ng 500 relief na family packs, para naman sa Etiague, Isabela, hindi rin makalusot. So, pero, ang good news is, mag-uumpisa na kami mag-distribute dyan sa Katarman, sa Northern Samar. Dyan unang tumama si Uwan, So, nagre-ready na kami. At mukhang, ngayong hapon, magagawa na natin yon. At, nagre-ready na rin kami dahil mukhang ang Camarines Sur, certain areas, maaabot na rin namin ngayon sa araw na ito. Tapos,
naka-preposition din tayo ng mga relief goods sa Albay. I see. At tutulungan tayo doon ng ating mga kasundaluhan, 'di ba, para makadistribute din doon. Ma'am Ricky, ano ho ba ang sabi sa inyo dahil doon ho sa mga dadaanan, sabi nyo nga hindi pa cleared. Ito ho ba ay due to landslide? Ano ho bang mga nakahambalang na poste? Yes, mga nakahambalang na poste at saka nakahambalang na mga puno na malalaki. And yes, dyan in particular sa Aurora, hindi lang mga puno at saka mga poste. Ang problema pa dyan, yung other side, talagang prone to rock slides or landslides. Hindi pa ngayon namin matunton kung ano ba exactly kasi hindi nga namin mapasok. So medyo kawawa naman yung taga Aurora, yung Dinalungan, yung Dipakulaw at saka Dingalan. Meron tayong mga schools dyan at meron tayong mahabang Kapuso Bridge dyan sa Dingalan. So gusto rin talaga natin matunton at para makita kung kamusta na. Kasi napakalakas daw, Connie, napakalakas. Yes. Lalo nung naglandfall, sobrang ibang klase daw ang lakas nito ni Uwan. Alright, para sa mga gustong magpaabot po ng in-kind na tulong, pwede ba? O kaya cash donation na lang ba ang inyong ini-encourage sa Kapuso Foundation? Yes. At ano po ang paalala po ninyo? Oo. Maraming salamat sa oportunidad. Isang mabilis na pasada lang. Magpunta ho sa GMA Kapuso Foundation Facebook page. Yan ho yung naka-blue check. At dyan po nakalagay lahat ng ating official bank accounts. Pati ho mga SWIFT codes for kung magde-deposit kayo from abroad. At yung mga QR codes natin sa GCash, sa Shopee, sa Lazada, lahat po nandyan. At open din ho tayo credit cards, itong Metrobank Rewards Points, and of course, yung Cebuana Luwilier. Pwede din ho kayo mag-donate. All Cebuana Luwilier branches, hindi ho sila nag-charge ng transaction fee. Tumatanggap po ang GMA Kapuso Foundation ng in-kind na donations. Ang kailangan po talaga natin ngayon, dahil hindi lang naman ho para dito sa mga apektado ng uwan, babalikan pa ho namin yung mga apektado ng Tino, pati sa Cebu. So ang mga kailangan natin dyan is mga delata na sana naman, Connie, hindi naman yung expiring. Hindi ho tumatanggap ang GMA Kapuso Foundation na less than 6 months. Alright. Yun. So, yun. And of course, yung cash. Okay. Marami pong salamat at syempre dalangin po namin na sana ligtas din po makarating ang ating Kapuso Foundation team kasama ng ating mga sundalo dyan. Maraming salamat. Maraming salamat. Yan po naman si GMA Kapuso Foundation EVP and COO Ricky Escudero Katibog. Libo-libong residente mula sa lungsod ng Marikina, maging sa San Mateo at Rodriguez sa Rizal ang lumikas. Dahil pa rin po yan sa bagyong Uwan. At may ulat on the spot, si Maki Pulido. Maki? Mahigit 7,000 individual ang lumikas sa San Mateo sa Rizal at ngayon sumisilong sa nasa 26 na evacuation center. Mahigit 6,000 naman ang nag-evacuate sa Rodriguez, Rizal at nanunuluyan pansamantala sa nasa 20 evacuation center. Halos 9,000 individual naman ang lumikas dito sa Marikina City. Preemptive evacuation ito, Connie, na nagsimula noong Sabado at least sa San Mateo bilang paghahanda sa pagdating ng Super Typhoon Uwan. Pabugso-bugso yung buhos ng malakas na ulan ngayong umaga dito sa San Mateo, Rodriguez at Marikina, pero dahil walang binahang lugar ay pinapayagan na yung mga residente na umuwi sa kanilang mga lugar ngayong araw. Sa San Mateo, pinakamataas na antas ng ilog ay 17 meters kahapon ng umaga. Nasa 18 meters ang first alarm doon at 20 meters ang forced evacuation. Dito naman sa Marikina, pinakamataas na water level na inabot ay nasa 14.5 meters. Hindi umabot sa 15 meters para sa first alarm at dito sa Marikina 18 meters kasi ang forced evacuation. Yung mga nakausap naming residente ay talaga namang kusang lumikas. Naranasan kasi nila at sa karanasan nila talagang pahirapan ng lumikas kung tumataas na ang tubig. Isa sa mga ginang na nakausap namin, kaunting gamit lang yung dinala niya para raw mabitbit yung mga alaga niyang mga aso. Pero dahil maulan, may mga hindi makapagtrabaho tulad sa construction. Halimbawa,
halimbawa, kaya't apektado ang pinagkakakitaan ng ilan sa mga nakausap namin sa evacuation center. Kaya sa mga ganitong pagkakataon daw, malaking bagay sa kanila ang mga inaabot na tulong tulad ng mga relief packs. Connie? Maraming salamat, Maki Polido. Super typhoon nga po ang naglandfall sa Aurora nito pong bagyong Uwan. Dala po nito ang matinding hangin kasabay ng pag-ulan, hindi lamang sa Aurora kundi sa iba pang probinsya sa Luzon. Ang mainit na balita hatid ni Oscar Oida. Alas 9:10 kagabi nang maglandfall ang bagyong Uwan sa Dinalungan, Aurora. Maririnig pa ang pagsipol ng hangin habang bumubuhos ang malakas na ulan. Kita rin ang pag-angat ng bubong sa gusaling ito. Ilang estruktura naman ang bumagsak at nasira dahil sa pananalasa ng bagyo. Hindi po natin talaga kagustuhan yung ganun kasi yung tao po naman po ang mawala. Pag di po namin iniwan ito, kami po naman po ang baka may mangyari po sa amin. Kahapon, nagkalat ang sandamakmak na debris sa kalsadang ito sa bayan ng Dipakulaw dahil sa paghampas ng malalaking alon. Bilang pag-iingat, isinara na muna sa mga motorista ang naturang kalsada patungong kasiguran. Bago yan, isa ang Bicol Region sa mga nakaramdam ng hagupit ng bagyong Uwan. Napasigaw na lang ang mga tao sa mga hampas ng malalaking alon sa Baras, Catanduanes. Pinasok din ng tubig ang mga bahay sa barangay JM Alberto. Malakas na ulan na sinabayan ng malakas na hangin ang naranasan naman sa bayan ng Virac. Nasira ang bahagi ng seawall doon dahil sa mga nangangalit na alon. Binahari ng ilang coastal barangays at ilang kalsada. Bumuhos din ang malakas na ulan at hangin sa Santiago, Isabela. Nagkalat ang mga nagliparang bubong at nagbagsakan din ang ilang signages. Batay sa ulat ng Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 14,000 na ang evacuees mula sa flood-prone areas at mga bahay na gawa sa light materials. Hindi rin madaanan ng overflow bridge roon dahil sa baha. Tila sumasayaw naman ang waiting shed na yan habang binabayo ng malakas na hangin at ulan ang Nueva Ecija. Ilang puno rin ang pinadapa ng bagyo na humambalang pa sa ilang kalsada. Kaya ang maraming kalsada papunta sa norte hindi agad madaanan. Agad namang idineploy ang PDRRMC Task Force para magsagawa ng clearing operations sa iba't ibang bayan. Nagsagawa rin ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga malapit sa ilog at creek. Sa bayan ng Bungabon, tinaasan ng dike sa barangay Kalaanan para maiwasang umapaw ang tubig sa mga bahay. Ayon sa Nueva Ecija PDRRMO, may 4 na pangunahing ilog na binabantayan ngayon sa probinsya. Bumagsak din ang mga puno at nabaklas ang mga yero sa Dagupan, Pangasinan dahil sa malakas na hanging dala ng bagyong Uwan. Inaanod din ng baha sa ilang pangunahing kalsada ang mga styrofoam at basura. Dahil dito, mahigit 2,000 pamilya na ang inilikas sa mahigit 30 evacuation centers sa lungsod. Pinalikas po kasi kami ng kapitan namin kasi nga po, yung bagyo nga daw po, malakas. Kampante naman po para rin po sa kaligtasan ng mga bata po. Ayon sa lokal na pamahalaan, sapat naman ang kanilang supply ng gamot at food packs para sa mga pamilyang lumikas. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Isang lalaki ang nakuryente habang pinaghahandaan ang epekto ng bagyong Uwan sa Apari, Cagayan. Chris, saan siya nakuryente? Connie, inaasikaso raw noon ng lalaki ang bubong ng kanilang bahay para hindi ito matangay ng hangin. Sa kabutihang palad, narespondihan agad ang lalaki at nadala sa ospital. Nasa ligtas na siyang kalagayan. Samantala sa bayan naman ng Baggao, humambalang naman sa kalsada ang ilang puno na nabuwal dahil sa bagyo. Hindi pa madaanan sa ngayon ang kalsada. Baha naman ang epekto ng bagyo sa bayan ng Enrile. Isang school compound ang napuno ng tubig dahil sa pag-ulan. Ayon sa mga guro, tiyak na pahirapan na naman ang paglilinis kapag humupa na ang tubig.
Update naman tayo hinggil sa hagupit ng Bagyong Uwan sa Dagupan City dito sa Pangasinan. Makibalita tayo live mula kay Sandy Salvacio. Sandy? Chris, sa mga oras na ito ay paminsan-minsan tayong nakararanas ng malalakas na pag-ulan, gayon din ng hangin. Kaya naman pinag-iingat po yung ating mga kababayan sa banta pa rin po ng panahon. Bagamat wala na sa kalupaan ang Bagyong Uwan, bakas naman dito sa lungsod ng Dagupan ang mga pinsalang iniwan nito. Sa aming paglilibot sa syudad kaninang umaga, maraming mga sanga na nagkalat sa daan at may ilan ding puno na pinatumba ng bagyo. Ang mga residente rito sa Barangay Bunuan Gasset, abala na sa paglilinis ng kanilang mga bakuran. Umabot kasi hanggang sa kalsada ang hampas ng alon ng baybayin, kaya't nagdala pa ito ng mas marami at mas malalaking kalat. Bunsod din ng storm surge, binaha ang malalaking bahagi ng barangay. Ang mga barangay Bunuan Gasset at Bunuan Binlok ang dalawa sa mga malalang tinamaan ng Super Bagyong Uwan. Ang evacuees sa dalawang barangay umabot na sa mahigit kumulang 3,000 mga individual. Maliban sa bilang ng mga residenteng lumikas, marami ring mga bangka ang sinira nitong dumaang bagyo. Ang mga mangingisda wala raw magawa kundi ayusin kung kaya pang ayusin ang kanilang mga nasirang panghanap buhay. Ang epekto ng storm surge umabot hanggang sa Central Business District ng lungsod at ilang interior barangay. Ang malala, sinabayan pa ito ng high tide na lalo pang nagpataas sa antas ng baha. Ang mga residente at motorista, no choice kundi suungin ang baha. Chris, muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa mga residente na huwag po basta-bastang lumusong sa tubig baha. Kung kinakailangan, magsuot po tayo ng bota o waders para hindi po natin makuha itong mga sakit na maaaring dala nitong tubig baha katulad na lamang ng leptospirosis. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, ako po si Sandy Salvacio. Nag-alay ng panalangin si Pope Leo XIV para sa mga Pilipinong nasalanta ng Bagyong Uwan. Ayon sa Santo Papa, malapit sa kanya ang mga Pilipino. Ipinagdarasal niya raw ang mga nasawi, kanilang mga naulilang mahal sa buhay, maging ang mga sugatan at nawalan ng tirahan. Ilang lugar ang isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 dahil sa bantaho ng Bagyong Uwan na naging super typhoon bago mag-landfall. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Wind Signal number 5? Ayon po sa Pag-asa, itinataas ito kung ang bagyo ay may lakas na hangin na 185 km per hour o higit pa. Sa lakas po nito, kayang sirain ang mga lumang bahay o yung mga mahina ang pagkakagawa. Pwede rin itong makapaminsala ng matibay na bahay tulad ng sira sa bubong o kaya pader. Posible rin hong makabasag ang bagyo ng mga bintana sa mga high-rise building at magdulot ng paggalaw ng iba pang estruktura. Malaki rin po ang banta sa buhay ng tao, mga hayop, maging sa mga halaman. Inaasahan din po ang pagkawala ng supply ng kuryente, tubig at signal ng cellphone at internet. Matitigil din ang serbisyo ng mga pampublikong transportasyon. Inilalabas ng Pag-asa ang Signal number 5, 12 oras bago ang pananalasa ng bagyo para makapaghanda ang mga residente. Madalas na nararanasan ang pinakamalakas na hangin ng bagyo bago ang landfall o yung pagtama sa lupa ng mata ng bagyong galing sa dagat. Habang papalapit po ang bagyo sa dalampasigan, natutulak ng hangin ang tubig ng dagat na posibleng maging sanhi ng daluyong o storm surge. Tuwing may sama ng panahon, mahalaga po sa kaligtasan ang maging maalam at updated sa tamang impormasyon. Update po tayo sa Bagyong Uwan. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga at ganoon din po sa ating mga taga-subaybay. Nasa na po ang Bagyong Uwan at saang mga lugar pa posibleng makaranas pa rin po ng mga pag-uulan at malakas na hangin? Sa ating pong latest bulletin, itong si Bagyong Uwan ay nasa 135 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union.
Ibig sabihin nito ay dahil sa laki nitong si Bagyong Uwan na umaabot ng 850 kilometers yung radius. So about 1,600 plus, no? 1,700 kilometers yung diameter nito. Kaya meron pa rin tayong signal number 3 dito sa Ilocos Sur, northern and central portion ng La Union, northwestern portion ng Pangasinan, signal number 2 naman sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, natitirang bahagi ng La Union, natitirang bahagi ng Pangasinan, Aurora, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, at Bulacan. Signal number 1 na lamang po dito sa Metro Manila. Pero kahit signal number 1 ay mararanasan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin. Also gusto rin po natin banggitin na meron tayong heavy rainfall warning. Naka-yellow pa rin po dito sa Metro Manila at to continue po yung mga signal number 1 kasama dito yung Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon kasama ang Polillo Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama po yung Lubang Islands, Marinduque, Romblon, northern portion ng Palawan, kasama ang Calamian and Cuyo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern and western portion ng Masbate, kasama ang Burias at Ticao Islands, Aklan, Capiz, northern and central portion ng Antique, kasama ang Caluya Islands. So yun po yung mga may babala na patungkol sa lakas ng ating ng hangin na associated dito kay Bagyong Uwan. Okay, at makikipaliwanag na rin po kami sa inyo dun sa sinasabing pagbasag daw ng Sierra Madre sa mata ng Bagyong Uwan, kaya hindi ho daw ito masyadong nakaapekto sa ilang lugar dito sa bansa na ina-expect po, no, talagang grabe. Opo, actually, yung epekto ng Sierra Madre ay, nandun talaga siya, pero pag tumama po talaga sa kalupaan yung mga bagyo, talagang ang nagiging characteristic niya ay humihina. So from super typhoon, kapag nagkaroon, isa po sa mga dahilan nito, ay nawawalan siya ng source ng energy. Kung i-compare natin yung kalupaan, wala pong moisture dyan na kasing dami nung nasa karagatan. Yung moisture na yan ay nakadepende rin po dun sa tinatawag natin na sea surface temperature o yung temperatura ng karagatan. Kapag mas mainit po yung temperatura ng karagatan, mas mataas yung tsansa na magkaroon ng updraft or yung evaporation. At yun po yung tumutulong sa mga bagyo na mag-form. At ganoon din naman yung tinutulong niya para mas lumakas pa yung mga bagyo. At kapag wala po yun, relatively mas hihina po talaga yung mga bagyo natin. At kung meron din pong study na ginawa yung ating former professor sa UP na si Doc Jerry Bagtasa and also our colleague si B.A. Racoma, at pinaliwanag po nila through simulation, like yung simulation po ay numerical modeling. So yung numerical modeling naman, halimbawa meron tayong equations na inaaral sa high school, ideal gas law and others. So sa atmospheric system, meron din po tayong mas matataas na equation, hydrostatic equation, Navier law. So isipin po natin yung mga equation na yun, lagay natin sa computer. Tapos yung computer, uutusan natin, lagyan natin ng data, and then utusan natin computer, ano kaya ang mangyayari kapag may Sierra Madre o wala. So yung kanilang findings ay nakita nila na hindi po kasing laki nung contribution nung Sierra Madre yung nagiging tulong nung opo. So yes po, opo. Kami ho ay maraming natutunan at salamat din po sa inyong update sa amin. Yan po naman si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Salamat po. Update po tayo sa sitwasyon sa Cabanatuan, Nueva Ecija, kasunod ng Bagyong Uwan. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Yes, Connie, nandito tayo ngayon sa Old Provincial Capital ng Nueva Ecija dito nga sa Cabanatuan kung saan katatapos-tapos lamang na ikarga ng mga tauhan ng PDRRMC itong mga food packs dito sa truck. 2 truck ito na dadalhin sa Karanglan. Yung Karanglan po ay nasa northern part ng Nueva Ecija na isa sa pinakamatinding hinagupit ng Bagyong Uwan sa kasagsagan ng pananalasa nito kagabi. At aabot daw sa 2,000 na mga pamilya, individuals, 2,000 individuals ang kinailangang lumikas sa munisipyo. Nandun na sila nagsistay ngayon dahil yung mga tahanan nila, karamihan ay inabot daw talaga ng tubig at yung iba nabagsakan ng puno. Kaya kailangan nilang umalis at kailangan na rin ng tulong ng provincial government para mabigyan sila ng mga supplies. Itong mga food packs na ito ay may laman ng mga noodles, mga arroz caldo, kape at kung ano-ano pa na pwede raw mag-last for 3 days. Doon din sa Karanglan, Connie, naiulat yung na may nasira raw na tulay, yung Baluarte Bridge dahil sa
tindi ng pagragasa ng tubig, kinain o nilamon nito yung lupa na nagsisilbing foundation ng tulay. Kaya ngayon ay hindi na passable itong Baluarte Bridge dun sa may Karanglan. Kaya magiging pahirapan yung pagbibigay nitong mga supplies na ito. Nonetheless, ay dadalhin ito ngayon para mabigyan ng tulong yung mga residenteng nangangailangan doon. Samantala, Connie, ay brown out pa rin sa malaking bahagi ng Nueva Ecija. Sa ngayon ay aabot sa mahigit 3,000 na pamilya o mahigit 12,000 individual ang in-evacuate na sa iba't ibang evacuation centers. Aabot sa 193 evacuation centers sa buong lalawigan ng Nueva Ecija at nasa 193 rin yung mga barangay na apektado dito. So yan muna ang latest na sitwasyon mula pa rin dito sa Nueva Ecija. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mariz Umali. Update po tayo sa sitwasyon sa Camarines Norte at mula po sa Daet may ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, pabugso-bugso pa rin yung malakas na hangin dito sa bayan ng Camarines Norte pero hindi hamak na mas maaliwalas na yung panahon kung ikukumpara kahapon. Naglitawan ngayong umaga yung pinsalang idinulot ng Super Typhoon Uwan dito sa bayan ng Mercedes kung nasaan ako ngayon ay katulad ng nakikita nyo talagang labis na napinsala itong covered court ng Evacuation and Convention Center ng Mercedes. Halos kalahati na lang ng bubong ang natira dahil natuklap at nilipad ng malakas na hangin yung mga yero. Dito sa Mercedes ay 6 na barangay ang isolated pa rin ngayon o hindi naaabot dahil naharangan ng mga debris ang kalsada. Ngayong araw ay tuloy-tuloy naman daw ang kanilang clearing operations para muling madaanan yung mga kalsada. Sa ibang bayan naman, buong magdamag ang clearing operation sa mga otoridad para alisin ang mga nabuwal na puno sa kalsada tulad sa bayan ng San Lorenzo Ruiz. Importanteng maklear yung daanan para masigurong naaabot ang lahat ng komunidad. Pero may mga natumang poste tulad sa bayan ng Daet na hindi raw agad maaalis. Ayon sa PDRRMO ng Camarines Norte, mangangailangan daw ng special equipment at mga masasakyan para matanggal itong mga poste. Halos kalahati na lang ng kalsada yung nadaraanan sa lugar na yan sa Daet. Connie, sa ngayon ay nagpapatuloy yung assessment ng local at provincial government units para makita talaga kung gaano kalawak yung pinsalang idinulot ng bagyo dito sa probinsya. Wala pa rin kasing kuryente ngayon at pahirapan pa rin ang komunikasyon dito. Yan ang latest mula rito sa Mercedes, Camarines Norte. Balik sa iyo, Connie, Rafi. Maraming salamat, Darlene Kai. At alamin naman po natin ang sitwasyon sa Isabela. May ulat on the spot doon si June Veneracion. June? Pagdaan ng bagyong Uwan ay baha naman ng problema ng mga taga rito sa lalawigan ng Isabela. Itong nakikita nyo sa akin likuran, ito yung mga apektadong komunidad. Bubong na lang ang makikita sa ilang mga bahay na nandito dahil sa pag-apaw ng kanilang ilog. Inilipat na sa kalsada yung kanilang mga alagang hayop para mailayo sa baha. Di man kalakasan ng buhos ng ulan dito pero binaha pa rin sila dahil ang tubig mula sa mga kabundukan, partikular sa probinsya ng Mountain Province, ay dito bumaba. Dahil sa biglang pagtaas ng tubig, kinailangan ng mabilisang rescue operation. Sabi ni Mayor Benedict Calderon ng Bayan ng Rojas, pwede naman sana maiwasan ang mas mahirap na rescue operation kung maaga lang nag-evacuate ang mga residente. As of 8:30 a.m., 5 bayan na ng probinsya ang apektado ng baha, halos 50,000 naman ang mga evacuees. Mahigpit ang bilin ni Isabela Vice Governor Kiko D na wag munang payagang bumalik ang mga nagsilikas dahil tumataas pa ang baha. 33 lungsod naman at bayan ng lalawigan ang apektado ng kawalan ng supply ng kuryente dahil sa mga nagtumbahang poste at mga naputol na kawad ng kuryente. At yan ang latest mula rito sa bayan ng Rojas, lalawigan ng Isabela. Balik sa Connie. Maraming salamat, June Veneracion, at ingat pa rin kayo dyan. Update naman po tayo sa Aurora kung saan naglandfall ang bagyong Uwan. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Connie, matinding pinsala nga ang naganap dito sa Barangay Gupa. Dito yan sa bayan ng Dipakulaw sa Aurora. Nawasak yung mga bahay sa coastal area dahil nga sa napakataas at napakalakas na mga storms o
o mga daluyong. Walang natira, Connie, sa mga bahay na nilamon ng alon. Mula sa gilid ng dalampasigan, natangay pa sa highway ang mga parte ng bahay. Ipinagpapasalamat na lamang ng mga residente na nakatira doon na lumikas sila at walang napahamak sa kanila. Naman sila ng tulong para kaagad makabangon. Samantala, Connie, kung kahapon ay isinara nga ang National Road sa tapat ng Ampere Beach dito dahil sa storm surge, ngayon ay sarado pa rin ito dahil winasak ng mga dambuhalang alon ang kalsada. Dahil dito patuloy na isolated patungong Dinalungan kung saan naglandfall ang sentro ng bagyo, maging Pakasiguran at bayan ng Dilasag. Samantala, Connie, ilang strukturang nasira sa Sabang Beach sa area ng Baler Aurora. Kabilang narito ang mga kainan at gimikan sa isang area. Nalulumo naman ang may-ari na si June De Vera nang balikan ang kanilang establishmento. Ngayon lang daw nangyari na may malaking damage sa kanilang establishmento at sana raw ay may tulong sa business owners. Hindi rin nakaligtas ang likurang pader ng Aurora Police Provincial Office sa tindi ng daluyong. Ayon kay Colonel Robert Petate, ang Provincial Director ng Aurora, sinubok pa nilang isalba ang pader na ito nakaligtas at tuluyang nawasak. Nasira naman ng malakas na hangin ng Ecumenical Church ng pulisya. Sa ngayon ay may mga portion pa rin na hindi makontak ang PPO at patuloy nila itong ginagawa ng paraan. Pati na rin ng may impormasyon naman, Connie, na nakuha sa kasiguran na nagkaroon daw ng mga bumagsak na puno at poste roon at ang narating natin kahapon na National Road nga dito sa Sitio Ampere sa Dupakulao ay tuluyan ngang nawasak ng malalaking alon. Connie, ayon sa mga pulis na nakausap natin, may mga landslides din daw doon sa kabundukan na paglagpas sana nitong National Road na ito ay mararating. Pero dito pa nga lamang sa kinaroroonan natin ay nakatigil na ang trapiko dahil ito nga, Connie, wasak talaga dahil sa malalaking alon itong kanilang National Highway. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Kasama rin po natin si Rafi Tima na nag-ulat kanina live mula sa Tagudin, Ilocos Sur. Ako po si Connie Sison. Ako po si Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.